Amen. Ang saya-saya natin pag si Ate Julie ang MC. Ang ating elder, Julie, na pinakakita. Papalakas yung ating bahay. Okay. Hallelujah. Hindi ko may pasok. Opo. Okay na. Okay na. Thank you. Hallelujah. Purihin ang Panginoon. Tunay na, the joy of the Lord is our strength. Na nakikita ko, 2013, pagpasok talagang yung kilos ng Panginoon, ano po, sa bawat buhay natin ay nakikita na may galak talaga. May tuwa, may saya. Sabi nga, sa bahay ng Ama. Ang ganda ng kanta. Tayo ay, anong gagawin po natin? Magsasaya at magpupuri sa Kanya. Punta po tayo sa ating topic sa Philippians. Ayan, 3:13 hanggang 14 po yung kukunin natin. Ang ating topic po ngayon is discern your borrowed time. Discern your borrowed time. Sa Tagalog po is maging matalino sa ating hiram na buhay. Maging matalino sa ating hiram na buhay. Hiram po ba yung buhay nyo? Alam niyo po, bago po tayo manalangin, gusto ko pong umawi po na ng isang awitin. But then, bago po yun, ano ko lang po yung napag-aralan kahapon na pinaka-puso ng Bible. Magmula Genesis hanggang Revelation. Ang tagal, ang dami namin sinagot. Pero hindi kami tama lahat. Pero, ito po pala, hiram. Redeem po, redemption po sa English. Hiram po para tayong isinanla. Yun po yung pagkaka-explain sa amin ni Pastor Romy Abid kahapon. Tinubos, ano po? Tayo. Kaya tayo ay, ano po ang sa atin? Yung ating buhay is hiram. Ano po? Maaano po natin hiram ang ating buhay. So sa Philippians 3:13 hanggang 14, basahin po natin muna bago tayo, sabi ko dito, mga kapatid, hindi ko ipinalalagay na nutupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko, ngayon nililimot ang nakaraan at sinisikap ang makamtan ang nasa hinaharap. Nagpapatuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. Sa pamamagitan nino Kristo Jesus. Hindi po sa pamamagitan ng ating mga sarili o lakas, talino, kundi sa pamamagitan ni Kristo Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Saan po hahantong? Sa langit. Yun po yung goal natin. Ano po? Ng goal ng ating bilang isang mga mananampalataya. So, tumayo muna po tayong lahat at manalangin. Manalangin at umawit. Gusto ko po yung kanta kanina, anuhin po natin, gawin natin panalangin. Hallelujah. Gawin tayo ng kantang yan. May halaga. Katulad ni Haring David, ni Abraham, na sinabi niya, ni Haring David, mga sa Bible na talagang hindi mag-aalay. Hindi tayo mag-aalay ng walang anak.
Dinadakila ka namin, ibaba mo ang iyong lingkod ng pinakamababa upang ikaw lamang siya may taas at makita. Lord, salamat dahil ikaw ang Diyos makapangyarihan sa lahat. Ikaw ang Diyos na nagbibigay ng lahat ng aming pangangailangan, physical and spiritual. Lord, sa mga oras na ito, hinihiling po namin ang pangangailangan ng aming spiritual, Lord God, upang sa kalaguan ng aming pananampalataya. Salamat, Panginoon, sinataas ka namin, binabalik po namin ang pagpulit pasasalamat. Buksan mo ang aming mga tenga spiritually, buksan mo ang aming mga puso spiritually, Lord God, upang, Panginoon, makapasok ang iyong banal na salita sa aming mga buhay. Salamat po sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Let's shout, hallelujah! Hallelujah! Glory to God. Amen. Nakakatuwa kasi 2013, ang ganda ng ating binasa. Forgetting what lies behind. Pressing towards. Magpe-press po tayo ngayong 2013. Are you with me? Gusto ba natin mag-press towards the goal? Amen. Kasi po ang goal natin sa langit. Ano man ang mga pangit na sa 2013, ang gusto ng Panginoon, 2012, ang gusto ng Panginoon, this year, 2013, kalimutan natin siya. Kalimutan natin yung mga bagay na mga pangit at patuloy na hayaan mo natin na sa 2013 magang matalino tayo. Sa pagiging isang Kristiyano. Kaya gusto ko lamang pong basahin sa inyo yung ating team. Ngayong 2013, napakaganda po. It's time to act. It's time to act. Ito po yung tamang oras, tamang panahon para kumilos tayo bilang isang mananampalataya. Nakinuha po ng ating mga pastor sa Haggai chapter 1, verses 2 to 7. Basahin ko na lang po sa inyo. This is what the Lord Almighty says. These people say, the time has not yet come for the Lord's house to build. Then the word of the Lord came to the prophet Haggai. Si Haggai po, si prophet Haggai. Sa verse 4, is it a time for you yourselves to be living in your paneled houses, while these houses remains a ruin? Sabi po niya, now this is what the Lord Almighty says, give careful thought to your ways. Give careful thought to your ways. Maging maingat tayo sa ating gawain o sa ating buhay. Sa ating pamumuhay. At sabi dito sa 6, verse 6, you have planted much, but have harvested little. Kumikilos tayo ng kumikilos, pero parang wala tayo. Kung baga nagtatanim, wala tayo hinaani. Yun po yung ibig sabihin ni Haggai po dito, ni Prophet Haggai. At sabi po dito, you eat but never have enough. Kain ng kain, pero hindi nabubusog. You drink but never have your fill. You put on clothes but are not warm. You earn wages only to put them in a purse without holes in it. 7, this is what the Lord Almighty says, give careful thought to your ways. 2 beses po niya sinabi. Give careful thoughts to your way. 8, go up in the mountains, sabi po, and bring down timber and build the house so that I may take pleasure in it and be honored, says the Lord. So sabi ng Panginoon, talagang kailangan nating mag-take action. Be careful. Mag-ingat po tayo. Bilang isang mananampalataya, kailangan mag-action po tayo. Para magtanim tayo, mayaanihin tayo. At napakaganda po yung ating pag-aaralan, itong tema natin ngayong year na ito. Yung una po, actually last week po to yung discern your borrowed time, which means maging matalino sa ating hiram na buhay. Napakagandang Happy New Year po, no? Kasi wisdom, knowledge po ang ibibigay sa atin kung paano tayo mamuhay itong 2013. Amin po ba tayo doon? Amen. No po? At sabi po dito na babasahin po din natin yung gawa. Ayan po. Sabi po sa gawa, nang may sa katuparan ni David ang kalooban ng Diyos, siya'y namatay at nailibing sa piling ng kanyang mga magulang at dumanas ng pagkabulok. Ano po yung ginawa niya? Nang may sa katuparan niya.
ni David ang kalooban ng Diyos. Nung naisakatuparan na niya, ano po? Yung kalooban ng Diyos, siya ay, kumbaga sa ibang salin naman, natulog. Natulog. Hindi po namatay o nailibing, natulog po sa ibang version. Dahil po alam po natin, ang goal natin lagi ay sa langit. At makikita natin sa Bible na David is a man's own heart. Ano po? Sa Psalms, Pastor, sa Psalms, sa pangalawa, ayan po, sa Psalms 90 verse 12, sabi po sa ibang, dinalawa ko po yung version, pero pareho lang po yung tinutumbok niya. Sabi po dito, yamang itong buhay namin, maikli lang na panahon, itanim sa isip namin upang kami ay dumunong. Maikli lang po ang ating buhay, yung po pagkakaan po ng Psalms. At sa dito po sa isang salin din po sa Tagalog, kaya ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga kaarawan upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan. Yung pusong may karunungan, hindi yung isip na may karunungan, kundi kasama ang puso natin. Ano po? Sa pagsaliksik o sa pag-forward, press forward po natin sa ating Panginoon. Amen? Sabi ko nga kay Kuya Joseph, Brother Joseph, push. Ano po? Push. Pray. Until something happen. Ano po? Ang ganda po nung ano na yon dahil talagang ipipress namin yan. Push. Push. Na po, ipupush natin ang mga praise and worship. Natutuwa po ako dahil ang vision at ang ano natin ngayon, praise and worship, nung kami ng meeting last year, nang tatapos ang year na to, talagang tayo na, ano po, umaari lang. This year sa ating anniversary ay talagang yung may banda rito na tayo at banda doon. Amen. Marami praise and worship band, no? Amen. Hindi po ba kayo natutuwa doon? Hello? Tapos makakapag-concert na tayo. Ang dami nating singer. Kay Lord. Amen. Natutuwa po ako na nagagalak dahil maraming mga bagay na mangyayari ngayon 2013. Totoong may gagawin ang Diyos sa 2013. Dito sa Adachi at sa Nagano. Amen. Marami tayong kapatid. At sa Kabata. Actually, ito pong aking pinag-aralan kanina umaga, hindi ko mabuksan-buksan yung aking nakagawa na po ako. Hindi ko mabuksan-buksan yung aking computer. Sabi ko, Lord, pero relax lang. Relax lang. Kasi pag nainis tayo, wala, hindi maganda ang kalalabasan. Relax lang. Sabi ko, Lord, magbubukas ko kung hindi, na lang ako, hindi na ako magpa-PowerPoint. Papagawa ko kay Kuya Abed. Pero purihin ng Panginoon. In the last minute, talagang nabuksan ko po yung aking computer sa biyaya ng Lord po. At ang layunin po natin, layunin po natin upang hindi mailigaw ang mga Kristiyano sa mga maling pananaw sa buhay. Kaya natin pag-aaralan ang maging matalino, no? Sa hiram na buhay upang hindi tayo maligaw. No? Bawat Kristiyano ay hindi maligaw sa maling pananaw sa buhay. Pangalawa po, upang humusay sa paglilingkod at di masayang ang mga taon na pinagkatiwala sa atin ng Diyos. Who will say amen? Amen. Napakaganda po ng ating tatalakayin. Ito yung layunin niya na para hindi tayo at magkaroon tayo ng husay sa paglilingkod. Hindi lamang husay ang tatalakayin natin, maging yung yung masaya, no? Masaya ang mga taon. Minsan hindi nyo ba nararanasan bilang isang Kristiyano, minsan nade-depress din po tayo May time na nalulungkot po tayo. Pero lagi nating alalahanin ang word ni Lord, na kinuha na niya ang ating mga kapighatian. Saan po yan na pinag-aralan? Wala na. Ano po yan? Sa 21 lesson po. Sa 21 lesson po, natin yan na kinuha na po niya ang ating mga
kapighatian. Kaya kapag nalulungkot tayo at talagang darating yung panahon na yon na habang naglilingkod tayo kay Lord, lalo na kapag andito na-involve na kayo sa church talaga, minsan darating yung time na aanuhin tayo ng kaaway. Aalisin niya yung joy ng salvation natin. Gagamit siya ng tao, gagamit siya ng mahal mo sa buhay, gagamit siya ng kahit na sino na alam niya na ikalulungkot natin. At alalahanin natin lagi na maging matalino tayo sa buhay Kristiyano. Na kinuha na niya lahat ng ating mga kapighatian. At kapag na ano po natin yung mga salita na yun, lumalakas tayo at nawawala yung lungkot natin. Ito po yung ating tatalakayin sa umagang ito. Para mas maging masarap at malasa ang ating 2013. Okay. Ano nga po ba ang tunay na layunin? Layunin ng buhay. Ano po ba? Ano po ba yung tunay na layunin? Ano yung sabi nung Philippians? Philippians na binasa natin sa last. Sa last. Yung layunin natin, papuntang langit talaga. Yeah, papuntang langit. Yun po yung layunin ng ating buhay. Bakit tayo nandito sa church? To praise God at makasama siya. To worship Him, yes. Pero yung goal natin sa ating buhay is talagang sa langit ang ating pupuntahan. Sabi nga sa ating awitin, salamat. Yan, nakasulat na. Minsan, aanuhin tayo ng kaaway. Uy, hindi ka paligtas. Naano niyo po yun? Minsan negative. Hindi ka paligtas, hindi ka pakarapat-dapat. Naano niyo po yan? Ako nararanasan ko yan, kaya naiaano ko po sa inyo. Nai-relay ko po sa inyo dahil naranasan ko. May mga negatibo minsan ganon. Bagamat, sabi nga, minsan masarap makinig ng word kasi ang hirap magbigay ng salita kapag ikaw mismo o mag-encourage na may kaligtasan kung ikaw mismo ay hindi tiyak sa kaligtasan. Yun. Kaya, yun ang pipigil sa atin para makapag-share. Dahil sasabihin ng kaaway sa'yo, hindi ka pa dapat. Hindi ka paligtas. Yan ang mga taktika ng kaaway. Pero maging matalino tayo. Amen? Maging matalino po tayo. Bilang isang Kristiyano, paramihan lang po ba ito ng edad, pera, kaibigan at ang mga material na bagay? Paramihan lang po ba ang buhay ng material na bagay, ng mga kaibigan, o paramihan tayo ng edad? Walang mananalo pa kay mami ngayon. Pero sa beauty naman, walang tatalo. Amen! Walang tatalo. Amen? Amen. Amen. So, nasusukat lang po ba ito sa dami ng iyong bago at uso? Kasi minsan talagang pati ketay, pati iPad, ang bilis mga kapatid. Yeah. Nakita ko yung ngayon ng Samsung, ng TV ng Samsung. Very nice. Sabi ko, grabe. Ang ganda. Ang ganda. Ang ganda po ng Samsung ngayon. Talagang umaangat po ang Korea ngayon. Talagang walang binatbat ang mga Panasonic ngayon. Sa Samsung, ang ganda po. Ano po yung tawag? LED, nanto ka. Maganda po yung nila yung Samsung ngayon. Nakita ko lang po kamakailan sa news. No? Nilagay sa news. Ang iPad, ang mga ketay, talagang nakita niyo po ba yung yung dito na lang? Oo, yung dito na lang, ikaw na lang. Ikaw na lang, huwag ang mama ka na. Hindi mo papanoorin yung iba, ikaw lang manonood. Andito lang, ikaw lang ang manonood. No po, dito lang. So, talagang marami. Minsan, pag mayroon na tayong iPad, gusto pa natin ng iba. Sabi ko, gusto ko ng Note. Kumbaga, yun lang po ba ang buhay? Hindi, di ba?
Hindi. Ano ang dapat gawin para magkaroon ng makabuluhang buhay? Yun po yung ating tatalakayan ngayon. Ano po yung, anong gagawin natin? Ano ang dapat gawin para magkaroon ng makabuluhang buhay? Yan. So, sa number one, nga po eh. Ano sa number one po? Bilog? Number one, number two po yan eh. Ayan. Maging mapaglingkod. Okay. Nadala po ni Pastor Ron. Okay. Maging mapaglingkod sa iyong henerasyon. Yun po yung ating number one. Yun po yung dapat nating gawin. Itong henerasyon po natin, maging mapaglingkod po tayo. Ano po yung sabi nung inordain ang ating pastora Ellie? Kung gusto nating maging kung gusto nating maging tumaas, tayo ay mag-serve. Tayo yung mag-serve. So, maging mapaglingkod sa iyong henerasyon. Yun po yung ating pagkatawag. Dahil si Lord Jesus nga, hindi naman po siya pumunta rito para gawin nating hari talaga na ng road, na lahat isusunod sa kanya. Hindi po. Pinanganak siya sa sabsaban at siya ay naglingkod sa tao. Pinagaling ang mga tao, lahat po ginawa po niya. Ano po? So, maging mapaglingkod, tayo mga sumusunod sa kanya, ay ganun din po ang ating gagawin. Kaya maging mapaglingkod sa iyong henerasyon. Kukunin po natin sa Gawa 13:36. Ano po? Parang may una pa po dito. Ayan. Ayan. Ito, sapagkat si David nang may paglingkod na niya sa kanyang sariling lahi na pasya ng Diyos ay natulog at isinama sa kanyang mga magulang at nakakita ng kabulukan. So, naglingkod. Ano po? Naglingkod si Haring David. Naglingkod po siya. Nung natapos na niya yung paglilingkod niya kay Lord, saka siya kinuha. But then, ibigay niya yung full na paglilingkod niya sa Panginoon. Naibigay niya yung buong, yung talagang kay Lord. Bagamat marami tayong makikitang pinagdaanan niya, hindi yung naging sagabal. Amen? Kasi walang perfectong tao eh. Hindi naging sagabal. Yun yung ginawa ni Haring David. Hindi na niya, kumbaga, katulad ni Apostol Pablo, pressing towards, yung forgetting what lies behind. Forgetting yung nakaraan, kung hindi tayo nilimot ng nakaraan bilang isang mga Kristiyano, we are condemning ourselves. God is not condemning us, but we ourselves mismo ang nagko-condemn sa ating sarili. Hindi po si Lord, dahil sabi niya, hindi siya pumarito para ikundina tayo. At alam ni Haring David yun, na bagamat nagkasala siya, nagawa pa rin niya, na mapaglingkod, At nung natapos, doon siya kinuha ni Lord. Ang sarap, di ba? Amen. Kapag nagawa na natin ang gusto, hindi yung ating gusto, ang gusto ni Lord, ang sarap, matulog. Nakasama si Lord. Amen? At sabi dito sa number... Ayan. Yan po yung ating number one. Medyo nalilito po ako. Okay. Yan. Maglingkod ng todo. Ayun. Maglingkod ng todo-todo. No? Ano po yung sabi ni ate kanina? May sinasabi siyang term kanina eh. Si ate Sarah, natawa ko yung kanyang yung term niya. Kabog-kabog. Walang kabog-kabog.
Yun, maglingkod ng alang abog-abog. Todo-todo. Amen? Todo-todo. Todo-todo. Ano po? Sa Joshua 14:8, gayon may pinapanglumo ng mga kapatid na kasama ko ang puso ng bayan. Ngunit ako'y lubos na sumunod sa Panginoon kong Diyos. But then gusto ko po siyang basahin. Yung itong Joshua 14:8. Hindi lamang 14:8. Punta po tayo ng Joshua. I-ano lang po natin. Punta po tayo ng Joshua. Pagkatapos ng Deuteronomy. Pagkatapos ng Deuteronomy, Joshua na po ang susunod nun. 14:8. Samahan niyo po ako. Magmulang, okay. Dito tayo sa 6. Kilala niyo po ba si Caleb? Amen. No po? Si Caleb po ang ano dito. Sabi dito, sa verse 6 ng 14, lumapit noon kay Joshua sa Gilgal ang ilan sa lipi ni Juda. Kasi yung sa 14 po, binabahagi-bahagi na yung mga lupain ng Jordan. Kumbaga, inaano-ano na po niya. Ano po? Ni Joshua kasi siya po yung namumuno dito. At ang ilan ng salipi ni Juda, sinabi sa kanya ni Caleb, na anak ni Jephunneh. Si Caleb po to, ang Canizeo. Natatandaan mo pa ba ang sinabi ni Yahweh kay Moses tungkol sa ating dalawa nang tayo nasa Kadesh Barnea? Sila pong dalawa kasama dun sa 10 spies. Ano po? At pinaalala ni Caleb dito sa sa chapter 14 ng Joshua na yung parte ko, no? Yung parte ko. Upang tiktikan lupain ito at iniulat ko ang buong katotohanan. Samantalang ang bayan ay tinakot ng ibang kasama natin. Amen? Kung mababasa po natin yung story ng 10 spies, no po, na nakakatakot doon. Mga higante, mga tao doon. Hindi tayo makakapunta doon. So, tinakot. Pero siya, hindi. Kasama natin si Lord. Kaya natin sila. Nako, yan po si Caleb. Yun po yung karakter niya. At sabi dito, samantala, sabi po sa 9, kaya't ipinangako sa akin noon ni Moses na dahil sa aking katapatan, magiging bahagi ko at ang aking mga anak ang lupaing masasayaran ng aking mga pa. Kasama siya. No? Pinangakuan siya ni Lord na kasama siya sa inheritance. No? Hindi lamang sa tribe of Judah, kasama po si Caleb. No? Sinama po siya dahil sa katapatan niya sa paglilingkod. Ano pa? Limang taon na ang lumipas nang sabihin ito ni Yahweh kay Moses. Noong naglalakbay pa sila sa ilang sa bayang Israel. 40 taon. Siya po ay 40 years old nung pinangakuan. Ngayon po, pinaalala niya kay Caleb, siya na po ay 85 taon. So 45 years yung length. Kayo po sa pinangakuan kayo ni Lord? 1 taon, 2 taon, di ba kayo naiinip? Hello? Caleb? Naghintay siya ng 45 years. Hindi na siya nakatiis kasi inahati-hati na. Talagang lumapit na siya kay Joshua. Pinaalala na niya, kasama ako, di ba? Kasi baka nakalimutan na. For 45 years, nakalimutan na ni Joshua. Kaya pinaalala niya na kinakabahan na siya. Lahat na masasayaran ng aking paa ay pagkakaloob sa akin ni Yahweh. Amen? Dahil sa katapatan ko, pwede pala tayo magsabing, Mami. Mami. Amen. Pwede na pala natin ipaalala sa ating mga yung paglilingkod natin, naging tapat naman ako eh. Amen. At pinangakuan ng Panginoon talaga si Caleb. Dahil sa katapatan niya at sa katapangan niya. Amen. Hindi pa nagbabago ang lakas ko. Mula nang ako'y suguin ni Moses upang tiktikan ang lupain ito. Kaya, kaya ko pa ang makipagdigma at magparuot pa rito. 85 na, but then sabi niya, katulad ni Mami, malakas, pupunta siya ng Adachiko. Nakikipagdigma. Amen. Kaya po, pang makipagdigma, paruot pa rito. Kaya,
Sabi po dito, ibigay mo na sa akin ang kaburulan na ipinangako sa akin ni Yahweh. Narinig ko, mga higante rin ang mga nakatira doon. Talagang giant killer talaga siya. Giant killer si Caleb. Kaya nakakatuwa yung karakter niya. Narinig mo rin na mga higante ang nakatira doon at matitibay ang loob ng naglalakihan nilang lungsod. Ngunit sa tulong ni Yahweh, ay palalayasin ko sila sa lupain iyon, gaya ng pangako niya. Sugoy! Sabi ko, sugoy, subarashi, Caleb. Sabi niya, hindi. Kaya, 40 pa siya. Malakas pa siya noon, nakipagdigmaan siya sa mga higante. 85 na siya. Ganun pa rin yung lakas niya. At hindi siya natatakot na harapin at palayasin ng mga higante dahil kasama niya si Lord at pinangakuan siya ng Panginoon. Amen? Kapag alam po natin ang pangako ni Lord, hindi pala tayo matitinag sa mga higante ng buhay. Kahit higante ng buhay natin ang mga asawa natin na laging nagpo-persecute sa atin, huwag tayong matitinag pala. Amen. Kaya, ano lang tayo, lagi natin ipanalangin at kung ano yung pinangako ni Lord, ang hinin natin, embracein pa rin natin. Dahil hindi bukas, hindi makalawa, 45 years. 45 years silang taon na kaya tayo nanalig. Okay, so sabi dito na palayasin ko sila sa lupain yung gaya ng pangako niya. Binasbasan nga ni Joshua si Caleb at ibinigay sa kanya ang Hebron. Ang lupain ng Hebron ay nanatili hanggang ngayon sa angkan ni Caleb, na anak ni Jephunneh, sapagkat taglingkod siya ng tapat kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Nung unay, Kiriat Arba ang pangalan ng Hebron bilang alaala kay Arba, ang pinakadakila sa mga anis. At natapos ang digmaan sa lupain ngayon. So, binigay. Ano po? Binigay. Dahil naglingkod ng todo-todo. No? Kapag maglilingkod tayo ng todo-todo kay Lord, maging matalino tayo. Todo na natin yung pamatok natin. Bagamat, ang tagal nating maghihintay sa pinangako ng Diyos. Huwag tayong manghihina. Huwag tayong panghihinaan ng loob. Take courage. Maging matapang tayo. Maging po tayo dun sa pangako ng Diyos sa ating buhay. At kung ano yung ipinanalangin natin na alam natin ikabubuti ng ating pananampalataya at ng ating buhay, bibigay sa atin ni Lord. Amen? Amen. Okay. Ito po, example si Caleb, nakalagay po sa baba. Arigato, kuya. Arigato. So, pangalawa, maglikod ng may kagalakan. Yun nga po, minsan inaalis talaga. Ninanakaw ng kaaway ang paglilingkod ng may kagalakan. Sino po ba dito ang minsan nalulungkot, parang wala nang ganang mag-church? Hello? Ako lang po ba yun? Minsan parang ayaw mo nang mag-church. Parang hindi ka na masaya. Parang obligasyon na lang yung pagpunta ng church kasi baka may masabi sila sa akin. Amen? Minsan may ganon. But then, maging matalino tayo. No? Maging matalino tayo. Maglingkod tayo ng may kagalakan. Sa Psalms 102, mangaglingkod kayo ng may kasayahan, kagalakan sa Panginoon. Magsilapit kayo sa Kanya sa Kanyang harapan ng may awitan. Ang ganda po ng Psalms 102. Para sa mga praise and worship, basahin niyo po yun. Kasi may encourage po tayo na maglingkod sa ating Panginoon ng may kagalakan. Dahil siya po ang ating Panginoon. At awitan po natin siya. Yun po. Kapag nalulungkot po tayo, anong gagawin po natin? Kahit wala tayong boses, umawit tayo kay Lord. Amen. Umawit tayo. Ang awitin natin, ano ba ang awitin natin? Joyful o? Joyful. Joyful. Pag nalulungkot, joyful. Pag nagagalak ka naman, in love ka kay Lord, praise and worship. Amen? Napakabisa po, kapag malungkot ka, joyful. Sabi nga ni Pablo,
ano po tayo, I say it again, rejoice! I say it again, rejoice! Pag maharap ka ng pagsubok, rejoice! I say it again, rejoice! Yun po yung, ano po natin, kailangan maging matalino po tayo doon. Na kapag nalulungkot tayo, dami, alisin po natin, talagang lahat, hindi lamang po kayo. Kahit kami, nalulungkot po minsan. Talagang dumarating yung pagkakataon na malulungkot ka. Kasi, ang kaaway, alam niya eh. Alam niya yung kahinaan natin. At dadagdagan pa niya kapag pinatulan mo siya. Dadagdagan pa niya yan. Sige, malungkot ka ba? Hanggang sa maging malungkot ka na ng malungkot at hindi ka na makapag-church. Yun po yun. Ano po? So, gawin po natin kapag nalulungkot tayo at nawawala yung joy of salvation or joy of serving, awit. Umawit po tayo. Number 3, Kuya Ate. Maglingkod ng may katapatan. Ito napakahirap. No po, bagamat kahit sa mga asawa natin ang hirap. No? Hirap talaga. Minsan hindi mo makapagsinungaling ka. Nag-usap nga kami ng kaibigan ko, may kaibigan ko ako, nag-share po kami sa pareho nating dito, but then sa ibang church siya, sabi niya, Pastor, sabi niya sa akin, may isusodan ko ako sa inyo. At hindi ko po alam yung maisagot ko sa kanya, but then, ang alam ng asawa ko, Sabado, pumapasok ako. Kasi pag nagpa-praise and worship siya, kapag hindi ko sinabing hindi ako pumapasok, pag nagpunta ako ng church, grabe yung salita niya. Hindi niya ako pinapapunta. Love na love niya yung kanta. Love na love niyang mag-praise and worship kay Lord. Kaya lang nakaano na siya. Sabi ko, pag-pray mo yan. Bagamat maganda yung ginagawa mo, pag-pray mo, tayo lang ni Lord ang makakaano niyan. Bagamat naunawaan ka ng Panginoon. Dahil yun yung puso mo. Pero yung courage, no? Yung courage na sabihin sa Kanya, si Lord lang din ang makakatulong sa'yo at hihipo sa asawa mo. Kasi wala tayong magagawa eh. No? Wala tayong, minsan talaga kahit ako, pag natataranta na ako, minsan salita ako, nakakapagbitaw ako sa asawa ko. Minsan nang hindi maganda, hindi naman maganda. But then, naaano agad ng Holy Spirit, uy, dami dayo. Kaya, magsasabi ka rin ng totoo, di ba? But then, sabi ko, hindi ako makapagsalita sa kanya dahil love niya talaga yun at kilala ko yung asawa niya na talaga naman. Na talaga naman, grabe. Grabe sa grabe. Ano po, but then, yung katapatan natin, no, kay Lord, yung maging matalino tayo. Kapag tapat tayo, alam ko, lahat ng bagay magiging maayos. Amen? Makukuha lahat sa prayer. Yun lamang po ang nasabi ko sa kanya dahil no further, hindi ko na po siya maano na, sige, okay lang, magsinungaling ka pa. Hindi ko naman masabing ganon. Ano po? Dahil gawain naman ni Lord yan, sige. Hindi. Kasi talagang mali. Sabi ko sa kanya, mali talaga yon. But then, pray to God to give you courage, no? Na masabi doon sa asawa mo, yung totoo. Okay. So, maglingkod ng may katapatan. 1 Samuel 12:24. Lamang dapat kayong matakot kay Yahweh, manatili kayong tapat sa Kanya, paglingkuran ninyo siya ng buong puso, at lagi ninyong alalahanin ang mga kabutihang ginawa niya sa inyo. Paano natin magagawa ang maglingkod ng may katapatan? Andito po yung answer eh. Alalahanin. Alalahanin natin lagi yung kabutihan ni Lord. Kasi pag inalala natin ang kabutihan ni Lord, nakakahiya. Amen? Na minsan hindi tayo tapat sa paglilingkod. Alam mo, nakakaya sabi, yung aming pinag-aralan nila, Mami, diligent. Napaka-igsi. But then, yun ang itatopic niya next week. Next week na ba? At nakakatuwa dahil ang liit na diligent, napaka-igsing word. But then, maraming ibig sabihin. Malaman, natamaan po ako doon. At continue na lang po kay Mami next week. No po? So, pag kinalala natin yung kabutihan ni Lord, doon tayo nagiging tapat. Lord, guminasay. Pasensya na po kayo. Hindi ako naging tapat. Pag naalala mo yung mga
ginawa niyang kabutihan sa'yo, hindi ka po pwedeng hindi lumuhod at humingi ng tawad at mag-renew. Na po, at humingi ng tawad sa hindi mo pagtatapat sa Kanya, sa paglilingkod, sa pagkukulat mo. Amen? So, kapag minsan nawawala tayo dito, alalahanin natin. Ito yung paalala sa atin ng Panginoon. Ano po? Dahil lahat po tayo makakaranas dito. Alalahanin lang po natin yung kabutihan ni Lord. At doon, mag-genealogy na naman po tayo. Ano po? Babalik po tayo kay Lord. At talagang makapagpapakumbaba tayo. Dahil sa mga kabutihan ginawa niya sa atin. Walang kahit sino ang nakapagbigay ng kabutihan yun sa ating buhay. Kundi ang Panginoon lamang. Amen? Amen. At sabi po dito sa number 2 na po tayo. Kay Abel. Number 2. Yan, topic 2. Maging mapag-abot sa tunay na bukas. Maging mapag-abot. Which means, mapag-abot. Yung anuin po natin lagi yung bukas. No po? Upang, sabi dito sa Philippians, mga kapatid, hindi ko pinalalagay na tatupad ko na ang bagay. Gusto kong basahin sa verse 12. Punta po tayo ng Philippians verse 12. Maganda po yung verse 12 niya po eh. Sino pong nakakita ng verse 12? Amigay si Mas? 3:12. Wala? Ako na lang. Okay. Hindi sa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Hindi rin sa ako'y ganap na. Ngunit sinisikap kong maisakatuparan ang layunin ni Kristo Jesus nang tawagin niya ako. Sinisikap ni Pablo. No po? Yung pagkatawag sa kanya. So napakahirap talaga ng pagkatawag ng bawat isa sa atin ng Panginoon. Nung tayo ay nag-agree, nakipag-isa sa pananampalataya sa ating Panginoon. Marami talagang pagsisikap. Ano po? Magpupursige po talaga tayo katulad ni Pablo. Sinisikap. Yung word na sinisikap, it means he is not perfect. Bagamat matalino siya, andun na sa kanyang lahat, it means he is not perfect. Ganun din po tayo. Sikapin po natin, ano po? Para maabot natin ang ating kinabukasan. Ano po? Para yung tunay na pagkatawag sa atin ay maabot po natin. At sa verse 13, sabi dito, mga kapatid, hindi ko pinalagay na natupad ko na ang mga bagay na ito. Ang ginagawa ko ngayon, nililimot ko ang nakaraan at sinisikap ang namakamtan ang nasa hinaharap. Minsan, nagiging multo yung ating nakaraan. Minumulto tayo. Hello? Multo yun eh. Minsan doon tayo hindi nakaka-forward dahil minumulto tayo. Parang siyang kage. Ano bang kage? What's that? Anino. No? Ng nakaraan. But then, kapag inisip natin na pansinin natin yung hindi makalimot sa nakaraan, ang hirap lumago. Hello? Kasi ang ano doon, keyword is limutin yung nakaraan. Limutin yung mga pagkakamali natin. Matuto tayo sa pagkakamali natin. Yun po yung right term na gusto kong sabihin. Matuto po tayo. Matuto tayo. Mag-press towards the goal po tayo. Kung nagkamali man tayo 2012, naging hindi man tayo magandang impluensya o hindi man tayo naging yung gusto ni Lord, hindi natin nagawa, we can move forward sa 2013. Amen? Amen. Kayang-kaya ni Lord yun. Ginawa na ni Lord. Gawin na lang po natin. Action. It's time to act. Yun po yung gusto ni Lord. Limutin natin yung nakaraan ng mga failures. It's time to act. Patuloy nga ako tungo sa hangganan upang kamtan ang gantimpala. Kailangan mag-forward tayo eh. Kasi kung hindi natin makakamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. Maging si Pablo, alam niya na kapag hindi niya nilimot yung mga nakaraang failures, hindi siya makakarating. No? Dito, sa langit. Hindi po makakarating sa langit. Nakahantong sa langit. So, may abunay, deskara, kiken deskara. Kaya kailangan talagang
limutin natin. At matuto tayo doon, huwag nating balikan. Kasi kapag binalikan mo, ano talaga, makukondem mo talaga yung sarili mo doon. At hindi ka na, parang kumuloy yan, kakainin ka nun. Kapag hindi ka talaga umalis doon sa kumuloy na yon, no? At kailangan ng kamay ni Lord para hugutin ka sa kumunoy na yon. Hindi mo maaalis ang sarili mo sa kumunoy, mga kapatid. Kailangan talagang may aalis sa'yo doon. At ang kailangan lamang po, maging tapat tayo sa Panginoon. No po? Doon sa kinalalagyan natin. Para bigyan tayo ng tulong ni Lord. Andiyan lagi si Lord eh. Naghihintay lang siya na magsalita tayo. Tulungan mo ako, Lord. Gusto ko nang umalis dito. Gusto ko nang magbago. Amen? Amen. So, yun po. No po? At sabi po dito, sa Kuya, at para maabot ang tunay na bukas ay una, abutin ng may paglimot sa nakaraan. Yun po yung sinabi ko sa verse 13b. Upang maabot natin ang tunay na bukas ay abutin natin at limutin ang nakaraan. Abutin ng nagtutumuling o nagpapakasipan ang 14a. Ano po? Yun po yung inaano po. Sa 1 Corinthians 15:8, 1 Corinthians 15:8, sabi po dito, kaya nga mga kapatid, magpakatatag kayo at huwag matitinag. Magpakatatag po ang isang Kristiyano at huwag tayong matitinag. Magpakasipag kayo sa gawain para sa Panginoon. Yamang alam ninyong nasasayang ang inyong, hindi masasayang ang inyong pagpapagal para sa Kanya. Hindi po masasayang ang ating pagpapagal kay Lord. Hindi po nasasayang yung pag-upo nyo dyan. Amen? Hello? Hindi po masasayang yan. Kasi po, iyan po ay isang spiritual na mapapakinggan natin at magpapalakas ng ating pananampalataya. So, ito po yung ano po niya, para maabot natin yung ating bukas, tunay na bukas. Lagi tayong makinig ng Word of God kasi by the hearing of God, yung pananampalataya talaga natin, lumalakas tayo. Amen? At sa 3, abutin ang gantimpala ng dakilang pagkatawad. Ano po yung gantimpala natin? Yung crown of life, no? Yung corona. Maraming corona. 1 Peter, isa pa po. Yan. 1 Peter 5:2, pangalagaan ninyo ang kawan ng Diyos na nasa inyo, na magsigamit kayo ng pagpupuno na hindi sa pilitan, kundi may kasiyahan. So, huwag daw po tayo maglilingkod ng sapilitan. Kailangan may kasiyahan. Masaya tayo naglilingkod na ayon sa kalooban ng Diyos, hindi sa kalooban natin. Kasi kapag sa kalooban natin, walang joy yun eh. Madali kang mainis kapag hindi walang sumunod sa'yo. Amen? Kasi kagustuhan mo. Kagustuhan natin. But then, kapag kagustuhan ng Lord, bagamat ginawa mo at wag lang nag-respond, masaya ka pa rin. Dahil ginawa mo yung kalooban ni Lord. Hello? Yes. Amen. Hallelujah. No po, ganun po lang po yun eh. At sabi dito, na ayon sa kalooban ng Diyos, hindi dahil sa mahalay na kapakinabangan, kundi sa handang pag-iisip. Yung mind mo, handa ka sa lahat ng mga mangyayari. No po? Hindi din naman ang gaya ng kayo'y may pagkapanginoon sa pinangasiwaang ipinagtagubilin sa inyo, kundi kayo'y maging mga ulirang ng kawan. Hindi kayo yung parang hari-hari. Ikaw yung Panginoon, ha? Ganon, hindi po. Sabi dito na kundi kayo maging mga uliran ng kawan. Or, ang pagkahayag ng Pangulong Pastor ay magsitanggap kayo ng di nasisirang putong ng kalwalhatian. Sino po to? Jesus Christ. No po? Siya po ang Pangulong Pastor po natin. Amen? Upang makatanggap tayo ng di nasisirang corona. No? Talagang bumabanat ang Miss Philippines ngayon. Nung una, 3rd place. 4th place. 4th. Third place. Then, naging 2nd place. Ngayon naman, 1st place. Next year. Miss
ni Mami. From Jensen. Amen. Amen. Pero yung mga koronang yun, nagsisira. Ang koronang ibibigay at ipapatong sa iyo ni Lord ay hindi nasisira. Amen? Hindi nasisirang putong ng kalwalhatian. Yun po yun. Mas higit pa tayo sa Miss Universe. Hello? Yung beauty natin, inside and out. Amen. Hallelujah. At ang maganda doon, yung tatlong yun is Kristiyano talaga. Magmula kay, sa third place, sup-sup tuloy. Sorry, sup-sup. Siyang say sup-sup. No? Magmula sa dun sa unang nanalo ng third place, second place, and then the first place is totoo Kristiyano. At kasama ni Genesis, si Joseph, ano pang pangalan niya? Sino may alam? Yung ngayon lang. Jay ang una eh. Kasama niya sa Bible study, si Genesis, si Janine Tugunon. Kasama po ng ating anak ni Pastor Dario Umali sa Bible study, si Janine Tugunon. Amen? Oo, talagang siya ay born again Christian. At talagang matalino siya. Amen? Ang ganda ng pagkakasagot niya. But then, meron na siya corona sa langit. May corona pa siya dito. Amen. Ang sarap naman ng Lord. Hallelujah. So, naintindihan po natin. Ano po? Amen? Naintindihan po ba natin? Okay. At para maabot ang tunay na balik po ako. Balik po tayo, Kuya Red. Okay. 2 Timothy 4:8 po tayo. Okay. Buhat ngayon ay natataan sa akin ang putong ng katwiran na ibinigay sa atin ng Panginoon na tapat na hukom sa araw na yaon na hindi lamang sa akin kundi sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagkakita. Hindi lamang kay Apostol Pablo, hindi niya tinuldukan yun eh. Hindi niya tinuldukan na ako lang. Hindi. Sa lahat. Sa lahat din naman ng mga naghahangad sa kanyang pagpapakita ay magkakaroon ng reward. Tutong. Amen? So magkakaroon si Kuya Abet, magkakaroon ako, magkakaroon si Mami, magkakaroon tayo lahat. Amen? Ako, parang hindi kayo masaya magkaroon ng ano ha? Mas malakas yata yung hallelujah kaysa yung sa puto. Amen! Naku! Hindi sabay-sabay. Sino ang gusto may corona dito na hindi na sisira? Amen! Ayun! Lahat tayo dapat. Hindi ako nakapag-amen doon ah. Hallelujah. Naku, amen. Amen. Bigay siya mas. Number 3. Okay, number 3. Maging matalino sa buhay. Magtatapos po tayo dito. Maging matalino sa buhay. No, minsan kasi akala natin tama na yung tinatahak natin. But then, depend tayo po sa word. No po? Maging matalino tayo bilang Kristiyano sa ating mga buhay. Sabi po ng awit, 19:12, kaya nga ituro mo sa amin. No? Kaya nga ituro mo sa amin ang pagbilang ng aming mga karawan upang kami ay mangagtamo sa amin ng pusong may karunungan. Talagang kasama ang puso. Naku, hindi lamang isip. Onegaishimasu. Una, pagtanggap ng pagtuturo. Kailangan daw po, upang maging matalino tayo sa ating hiram na buhay, ay kailangan tumanggap tayo ng pagtuturo. No po? Rebuking, no? Hindi naman rebuking. Teaching po. Teaching. Pagtuturo. Iba yung rebuking sa teaching. Ano po? Pagtutuwid, pagtuturo. Awit 144:10. Ikaw ang aking Diyos. Ako ay iyong turuan. No, ikaw ang aking Diyos, ako ay iyong turuan, na aking masunod ang iyong kalooban. Ang Espiritu mo'y maging aking tanglaw sa aking paglakad sa ligtas na daan. Ang Espiritu ng Diyos ang magiging ilaw natin. No? Kapag nagpapaturo tayo sa ating Panginoon, una, Word,
Pangalawa, may gagamitin talaga sa atin bilang mga leaders, no po? Elders, pastors, no po? Nasusundan natin at ang Espiritu ang magiging ating tanglaw sa ating paglalakad, no po? Bilang isang mga Kristiyano. Yung magpaturo tayo. Upang lumago tayo, para sa atin yun. Upang maging matalino tayo. Kaya nga may school eh. Para magkaroon ng katalinuhan o kaalaman ng mga tao o mga bata. Ganun din po sa ating mga Kristiyano. Bagamat andito ang libro, kailangan may nagtuturo sa atin. Kailangan may nagtutuwid sa atin. Ano po, yun, tuwid, rebuking ba yun? Yun po yun. Ano po? Kailangan na kailangan po natin. Dahil hindi tayo magiging isang matalinong Kristiyano kapag walang nagtuturo. O hindi tayo nagpapaturo. Yun po yun. Para maging matalino tayong Kristiyano, magpaturo po tayo. Magpaturo po tayo. At alam ko, marami tayong matututunan. Minsan kapag tinuruan tayo, tapos biglang ay ayaw natin yung tinuturo. Nagkaroon kasi ako ng yun palang mga may edad, talagang makinig tayo sa kanila. Experience, no? Kasi marami na talaga silang mga natutunan. At itinuturo sa atin, inire-relay sa atin, minsan hindi. Iba kasi yung panahon nyo at iba sa panahon ko. Hindi, alam nyo, sa totoo lang, marami akong natutunan. Ano po? Kay Mami, kay Pastor Dario, marami. Marami po talaga kasi bata pa ako, masiklab, yun lang yung ko. Pero kung sa experience at kaalaman, talagang sila yung mas ahead dahil sila yung mas andito na ng matagal. Amen? Kaya kapag may sinabi at itinuro sila, huwag na muna tayo magreklamo. Natuto po ako doon nung ako nag-reklamo ko. Wow. Hindi, huwag ka munang magreklamo. Sumunod ka muna. Minsan kasi nagre-react tayo, ayaw natin sumunod. Ayaw natin yung sinasabi o pinapagawa sa atin. But then, kapag pala sinunod natin sila, sa atin din po yun. Tayo rin ang magbe-benefit. Hindi po si Mami, hindi si Pastor, hindi ako, hindi sila elder, hindi sila leaders. Tayo rin pala ang makikinabang doon. Hello? Ayaw magpaturo, ha? Sabay ka, na-discern ko ba kayo? Hindi. Alam niyo po, kaya nga tayo andito kasi nagpapaturo tayo. Amen? Amen. So, pagtanggap ng pagtuturo. Ano po? Pagtanggap sa hangganan. Santiago 4:13-15. Sabi dito sa James 4:13, magsiparito ngayon, kayong nagsisipagsabi ngayon o bukas, magsiparoon kami sa gayong bayan at titira kami doon 1 taon at mangangalakal at magtutubo. 4:14, kayo nga hindi? 4:13-15. Okay. Hindi nakakaalam ng mangyayari bukas, anong inyong buhay? Ano nga naman? Hindi natin alam ang bukas natin. Kayo nga'y isang singaw na sa sandaliang panahon ay lumitaw at pagdakay napapawi. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin ay kung luluobin ng Panginoon ay mga bubuhay kami at gagawin namin ito o yaon. Ano po ang right term daw? Kalooban ni Lord. Ito po yun. Kasi hindi natin alam ang bukas natin ang buhay natin. Si Lord lang nakakaalam. Minsan, wheels lang yan. Minsan, nasa taas tayo. Nasa ilalim naman tayo. Umiikot lang po ang mundo. Ngayon, ang right term dito, kasi sabi dito, kayo nga isang singaw na sandaliang panahon ay lumitaw at pagdatay napapawi. Totoo po yan kasi ilang taon lang po ang tao. Talagang maigsi lang mga buhay natin. Sapagkat ang dapat ninyong sabihin, ito po yung right na gagawin natin upang tumanggap ng hangganan. Mga buhay kami at gagawin namin ito o yaon, loobin ng Panginoon. Yung kalooban ng Lord ang masunod sa ating buhay. Brother Albert? 1 Peter, sabi dito, 1:24, sapagkat ang lahat ng laman ay gaya ng damo. Lahat daw po ng laman gaya ng damo. Yung ating katawan, nasisira din. At ang lahat ng kanyang karangalan ay gaya ng bulaklak. Ano po ang bulaklak? Nalalanta din.
ng damo. Ang damo ay natutuyo at ang bulaklak ay nalalanta. So, ganun pala ang ating buhay. Amen? Amen. Thank you. Kuya, energetic. Datapwat, ang salita ng Panginoon ay namamalagi magpakailanman. Amen. At ito ang salita ng mabubuting balita na ipinangangaral sa inyo. Ito ang hindi mawawala. Amen. Ang buhay natin, ang karangalan natin, ang anumang bagay sa atin ay mawawala. Itong itinuturo sa atin ng Biblia. Ito ang hindi mawawala, mga kapatid. Amen? Kaya maging matalino tayo, no? Pagtanggap ng hangganan. Naintindihan mo ba natin? Amen? Okay. Number 3, last, pagtanggap ng may karunungan. Kailangan wisdom. Ano po? Karunungan. Sa Ephesians 5:15, mga ingat nga kayong lubos kung paano kayo lumalakad. Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. 16, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Sino mag-amen dyan? Amen. Talagang everyday, pasama ng pasama ang mundo. At sabi dito, kaya huwag kayong maging mga mangmang, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Unawain po natin lagi kung ano yung kalooban ng Panginoon. Hindi ang kalooban ng tao, hindi ang kalooban natin. Magtanong tayo kay Lord, Lord, ano po ba ang kalooban ninyo? No? At bibigyan tayo ng karunungan ng Panginoon. Sa Ephesians 5:15 to 17 po yun. Kaya kailangan lagi tayong nananalangin, nagkukonsult kay Lord. Upang bigyan tayo ng karunungan. Yun po yung ginawa dito. Nako, na 2 beses po niya sinabi na huwag kayong maging mga mangmang. No, lumakad. Na, paano kayo lumakad? Huwag gaya ng mga mangmang, kundi gaya ng marurunong. At dito naman, kundi unawain ninyo kung ano ang kalooban ng Panginoon. Maging matalino po tayo. Ano po sa lahat ng bagay. Okay, last, paglikuran si Jesus ng inyong henerasyon. Sa susunod ng maraming taon, tayo po ay istorya na lamang. Hello, ano po ba yung may iwang legacy natin? Yung legacy po ang may iwan dyan eh. Ano pong iiwan natin? Na paglilingkod kay Lord, katulad nila Apostol lang ngayon, pinag-uusapan. Ang Jacob, hindi maaalis na yung pangalan ni Mami Rose niya. Amen? Hindi nga po, talaga. Amen? Yung legacy, no po, yung legacy na iiwan natin, yung footstep, yung legacy, ano po ba yung maiiwan natin na legacy sa ating buhay? Kasi ngayon, pag pinaglikuran natin siya ng buong buo, istorya na lamang tayo sa darating na panahon. At napakaganda siguro kapag yung istorya na yun ay grabe. Amen? Katulad ni Pablo, ni Pedro, no, na totoo yung paglilingkod. At may matalino ba? Inabot mo bang mabuti ang magiging gantimpalang iyong pagkakatawag? Binigay ba natin yung todo-todo natin kay Lord? Yun po yung maaano po natin eh. May iwan po natin sa bawat isa. At hindi ito makakalimutan. Pagamat tayo ay mawala, yung ating legacy, yun ang may iwan. At yun po yung dapat natin gawin. Na maging matalino po tayo sa lahat ng bagay. Maging matalino tayo bilang isang Kristiyano. Amen? Tumayo po tayo lahat. Salamat, Lord. We give praise, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Lord, salamat. 2013, Lord God. Lord, salamat sa Philippians, Lord God. Salamat sa gawa. Lord God, na binigay mong word sa amin. Salamat sa aming napag-aralan. Tunay na hayaan mo sa mga oras na ito, nagpapakumbaba po kami, nagpapasalamat po kami, nagpupuri po kami, Lord God, sa iyong pagbutihan. Lord, alam po namin naging tapat ka sa noong 2012, Lord God, at ngayong 2013, Lord God, ito yung napakagandang binuksan mong salita sa amin. Na maging matalino kami bilang isang Kristiyano, Lord God. Yung aming buhay na hirang sa iyo, Lord God, ay hayaan mong magamit namin ng may katalinuhan. Lord, sa mga oras
na ito, I pray in the mighty name of Jesus Christ, Lord God, na may kapangyarihan ng iyong pangalan. Lord God, alam po namin, ito'y may kapangyarihan kumilos sa bawat buhay namin. Lord, salamat. Hayaan mo, Panginoon, na matuto kami sa mga oras na ito, sa amin na pag-aralan na hayaan mo makalimutan na namin anumang mga past, Lord God. Lord, sa mga oras na ito, hayaan mo katulad ng isang sapa, Lord God, na may matangay, Panginoon, yung aming nakaraan, Lord God, na hindi na maging multo sa amin, na hindi na maging hadlang, Panginoon, sa aming paglilingkod, Lord God. Hayaan mo, Panginoon, na matuto kami ngayong araw na ito, Lord God, na maging matalino bilang isang Kristiyano, na hindi na namin titingnan ang nakaraan, kundi, Lord, we will gonna press toward the prize, Lord God, kung saan, Panginoon, yung aming pagkatawag, ay hayaan mo magampanan namin ng tama, magampanan namin ng maayos, magampanan namin lalong higit sa lahat, magampanan namin ayon sa iyong kalooban. Lord, sa mga oras na ito, hayaan mo nang yung banal na Espiritu Santo ay puspusin ang bawat isa, na hayaan mo yung word, Lord God, na iniwan mo sa amin, Lord God, yung legacy, Lord God, na maiiwan namin. Kami magiging istorya na lamang pagdating ng panahon. Dahil kami isang katulad ng bulaklak, Lord God. Lord, nalalasita po kami, yung aming karangalan, Lord God, nawawala. Lord, ngunit ang salita mo, yun lamang po ang hindi mawawala. Kaya Lord, yung legacy na hindi namin, na maiiwan namin, Lord God, sa bawat buhay, Panginoon, ng mga maiiwan at susunod sa amin. Lord God, hayaan mo, Lord God, na sa mga oras na ito, sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, Lord God, ay mangusap ka. Hayaan mo yung pagkatao mo sa amin sa mga oras na ito. Lord, tulungan mo kami na magawa namin, Lord God, ng maayos, Lord God. Salamat at sa mga oras na ito, I pray that in the mighty name of Jesus, anuman, Panginoon, ang nilagay ng kaaway na year 2012 upang hindi nakapag-forward ang mga kapatiran, Lord God. Lord, hayaan mo ngayong 2013, gamitin mo sila mightily, Lord God. Lord, gamitin mo mightily, Lord God. Dahil, Lord, ikaw ang Diyos, Panginoon, na paglilingkuran nila, Lord, na hindi nila makukondem ang kanilang sarili, kundi, Lord, by your grace, Lord God, by your grace alone, Lord God, ay patuloy, Lord God, na makapag-press ang bawat isa, Lord God, toward the prize, Panginoon, toward the goal, Lord God, kung saan yung aming patutunguhan ay dyan sa yung tabi, Panginoon, na makikita ka namin, Lord God, na face to face. Pero hayaan mo sa mga oras na ito, ano bang mga kabigatan ng mga kapatiran, ano bang mga hadlang, Panginoon, sa hindi nila paglago, Lord God, right now, in the mighty name of Jesus, Lord God, hayaan mo maalis na ito, at Lord, itong 2013, kalaguan ng spiritual, ng warabi, ng adachi, Lord God, ng nagano, Lord God, ay patuloy namin inaangkin, at sa bawat outreaches, Lord God, ng Jacob, Lord God, yung spiritually growth, Lord God, dahil sa mga binibigay mo mga salita sa amin, Lord God, tunay na ikaw ang maluwalhati, ikaw ang mapapurihan. Lord, alam po namin, Panginoon, na may abunay, Panginoon, sa aming mga ginagawa. Dahil, Lord, kapag marami na kami natutunan, Lord, ay hayaan mo, Panginoon, na huwag ka namin kalimutan, kundi, Lord, hayaan mo, mas maparangalan ka namin, mas mapasalamatan ka namin, Lord, dahil sa mga aming mga pag-aaralan, Lord God, na tunay na nanggagaling lamang sa iyo, Lord God, hindi sa amin, kundi sa iyo lamang. Lord, hayaan mo maging maingat kami sa lahat ng aming mga ikikilos, maging matalino kami sa lahat naming gagawin, at hayaan mo, Panginoon, na sa lahat ng aming kikilusin, ang iyong kalooban ang siyang mapangyari sa aming buhay. Lord, salamat, Panginoon. I pray that in the mighty name of Jesus, Lord, ng kalakasan ngayong 2013, ang victory, Lord God, ay naangkin na po namin ngayon pa lamang ang pagkakaisa, pagmamahalan, Lord God, ng bawat kapatiran ay makikita sa lugar na ito, Lord God. Makapagpapahinga ang bawat kaluluwa, Panginoon, na makakarating dito dahil makikita nila ang pagmamahal na nanggagaling sa iyo sa bawat isa na narito. Salamat, Lord God. I pray, Lord God, and we claim, Lord God, na ngayong 2013 ay marami pang mga kaluluwa, Panginoon, mga kapatiran, Panginoon, na darating, Panginoon, sa lugar na ito, Lord, at magsusuko ng kanilang mga buhay. Salamat, ikaw ang Diyos namin, nakapangyarihan ka sa lahat. Wala kang katulad, Lord God. Binabalik namin, Panginoon, ang pinakamataas na papuri, pinakamataas na pasasalamat. Lord God, wala kami kukunin, Panginoon, sa iyo lahat, Panginoon, ng kalwalhatian. Ang karangalan, Lord God, sa iyo lamang. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus.